Ako si Liza, tubong kapis. Bata pa lang ako, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa mga aswang, mga nilalang na nagpapalit ng anyo, kumakain ng laman at dugo, lalo na ng sanggol at buntis. Pero noong una, akala ko gawa-gawa lang iyon para takutin ng mga bata. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Noong 1998, buntis noon ang pinsan kong si Maricel. 7 buwan na siya at mag-isa lang sa bahay nila dahil nasa Maynila ang asawa. Doon muna ako tumira para samahan siya. Kasi sabi ng nanay ko, mas mabuting may kasama. Tahimik ang baryo namin, pero sa dulo ng kalsada, may isang malaking puno ng mangga na matandata kaysa sa mga magulang namin. Sabi-sabi, doon daw nagkukubli ang aswang. Mahalumigmig ang hangin. May kasamang kakaibang lamig na gumagapang sa balat. Gabi iyon ang kabilugan ng buwan. Habang nag-uusap kami ni Maricel sa sala, bigla naming narinig ang ila mahihinang kaluskos sa bubong. Akala namin, pusa lang. Pero napansin ko, paulit-ulit ang tunog. Parang may bumibigat sa bawat yapak. Sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita ko ang anino ng isang tao sa bubong. Masyado itong payat, mahaba ang mga braso, at tila nakatungo. Nang sumulyap siya, nakita ko ang mga mata. Mapupula, kumikislap sa dilim. Sinabihan ko si Maricel na huwag gumawa ng ingay, pero bigla naming narinig ang tik, tik, tik. Mahina pero malinaw. Sabi ng mga matatanda, kapag lumalakas ang tunog, ibig sabihin malayo pa. Pero kapag mahina na, ibig sabihin nasa malapit na siya. Bumaba ako sa kusina para kunin ang buntot pagi na ginagamit naming pamalo laban sa masasamang espiritu. Nang bumalik ako sa sala, wala na si Maricel. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa kwarto niya. Dahan-dahan akong lumapit at doon nakita ko siya, nakahiga sa kama, nanginginig. Sa ibabaw ng bubong, may butas na parang pinigpilitang pasukin. Mula sa dilim, bumaba ang isang nilalang. Babae ang anyo pero mahaba ang leeg at dila ang umaabot sa tiyan ni Maricel. Ang mga kuko niya ay matutulis at ang amoy niya mabaho, parang nabubulok na karne. Para akong natulala, pero naalala ko ang bili ng lola ko. Huwag kang matakot. Pag natakot ka, mas lalo kanyang kakainin. Hinampas ko siya ng buntot pagi. Sumigaw siya ng nakakabinging hiyaw, parang sabay-sabay na sigaw ng bata at matanda. Umatras siya, pero bago tuluyang tumalon palabas, tumitig siya sa akin. Ngumingiti, ipinapakita ang matutulis na ngipin. Hindi pa tayo tapos. Ang bulhong niya. Dumating ang mga kapitbahay matapos marinig ang sigaw. Winasak namin ang bubong. Pinahira ng bawang at asin ang paligid ng bahay. Si Maricel ay nailigtas, pero ilang linggo't matapos manganak, lumipat na siya sa Maynila at hindi na bumalik. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa lumang puno ng mangga, parang nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin. At minsan, kapag tahimik ang gabi, naririnig ko ulit ang tik, tik, tik.